at tapatan ng puso ni Lando. Hindi nagtagal, nahulog ang loob niya sa lalaki, at sa kabila ng malaking agwat ng estado nila, nagpasya siyang ipakasal kay Lando. Ngunit hindi madali ang kanilang pagmamahalan. Maraming mga pagsubok ang naghihintay mula sa mundo ng mga tao at mundo ng mga engkento. Matapos ang kanilang kasal, nagsimula ang bagong buhay ni Lando at Marikit sa loob ng balete. Bagamat masaya sila, hindi maiwasan na may mga mata sa paligid na hindi natuwa sa kanilang pagsasama. Maraming mga engkento at diwata ang nagtaka kung paano nagawa ni Lando, isang simpleng tao, na mahalin ng isang mayamang engkento. Nagpadala sila ng maliliit na pagsubok, isang gabi ay nawala ng liwanag sa bahay nila, sa susunod na linggo ay nawala ng pagkain sa kanilang hapagkainan, at minsan ay dumating ang malalakas na bagyo sa paligid ng balete. Ngunit sa bawat pagsubok, pinatunayan ni Lando ang kanyang tapang at pagmamahal. Hindi siya natakot at laging nanatiling matatag sa tabi ni Marikit. Dahil dito, lalo namang humanga si Marikit sa lalaki at lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan. Sa gitna ng kaguluhan, may isang mahiwagang ibon na dumating kay Lando, dala ang babala, hindi lahat ng miyembro ng mundo ng engkento ay natuwa sa inyong pagmamahalan. Mag-ingat ka, Lando, dahil may susunod na mas malakas na pagsubok. Isang gabi, habang tahimik na natutulog sina Lando at Marikit sa ilalim ng balete, biglang lumitaw ang isang itim na ulap sa paligid ng kanilang tahanan. Kasama nito ang malamig na hangin at kakaibang tunog ng mga tinig ng engkento na nagbabantang sirain ang kanilang kapayapaan. Lumabas si Lando upang harapin ang panganib. Sa kanyang harapan, nagpakita ang isang matandang diwata, kilala sa mundo ng mga engkento bilang tagapangalaga ng balete. Siya ay nagdala ng hamon. Lando, kung tunay ang iyong pagmamahal, kailangan mong patunayan ito sa 3 pagsubok: tapang, talino, at kabutihan. Kung mabibigo ka, hindi ka makakasama kay Marikit. Sa unang pagsubok, hinarap ni Lando ang isang malakas na apoy na bumabalot sa balete. Sa tulong ng kanyang tapang at tiwala sa sarili, nalampasan niya ito. Sa ikalawa, hinanap ni Lando ang nawawalang perlas ng liwanag sa gitna ng kagubatan, isang test sa kanyang talino at diskarte. Hindi siya nagpatinag kahit na maraming engkanto ang nagtangkang iligaw siya. Sa ikatlong pagsubok, tinulungan ni Lando ang isang sugatang diwata na naiwan sa gubat, pinatunayan ang kanyang kabutihan at malasakit sa iba, kahit na mahirap ang sitwasyon. Nang matapos ang 3 pagsubok, ngumiti ang matandang diwata at sinabi, "Tunay na wagas ang iyong puso, Lando. Karapat-dapat ka sa pagmamahal ni Marikit." Matapos mapatunayan ni Lando ang kanyang pagmamahal at tapang, nagkaroon sila ni Marikit ng payapang buhay sa ilalim ng malaking balete. Ang kanilang tahanan ay puno ng liwanag at halimuyak ng mga bulaklak na lumilitaw sa gabi, na tila ba ipinapakita ng kalikasan ang kanilang kaligayahan. Ngunit hindi lang sila nag-iisa. Maraming mga maliit na diwata at engkanto ang dumating at naging kaibigan nila, tumutulong sa araw-araw na gawain at nagdadala ng saya sa kanilang tahanan. Si Lando, bagamat dati mahirap, ay natutong mamuhay sa mundo ng mga engkento, natutunan ang mga simpleng mahiwagang kaalaman, at lalo pang minahal si Marikit. Isang araw, habang naglalaro sa paligid ng balete, napansin ni Lando na may isang kakaibang liwanag sa dulo ng kagubatan. Lumapit sila ni Marikit at natuklasan na ito ay isang bahay na gawa sa kristal. Dito daw naninirahan ang mga matataas na pinuno ng mundo ng mga engkento. Dito magsisimula ang susunod na kabanata, isang bagong pakikipagsapalaran para kay Lando at Marikit, kung saan mas malalalim ang misteryo at higit pang mga mahihirap na desisyon ang kakaharapin nila. Isang umaga, inimbitahan si Lando at Marikit ng mga mataas na pinuno ng mundo ng engkento sa kanilang kristal na bahay. Ito ay isang malaking karangyan, puno ng liwanag na kumikislap sa bawat sulok, at mga halimuyak ng mahiwagang bulaklak na lumilipad sa hangin. Pagdating nila roon, sinalubong sila ng isang matandang hari ng mga engkento at ng kanyang reyna. Matapos ang mainit na pagtanggap, ipinaliwanag sa kanila ang dahilan ng imbitasyon. "Lando, Marikit, nakita namin ang tapang at kabutihan mo, Lando. Ngunit may paparating na panganib mula sa isang itim na kapre na nais guluhin ang mundo ng mga engkento. Kailangan namin ang inyong tulong upang mapanatili ang kapayapaan." Hindi nagatubili si Lando. Bagamat tao lamang siya, ipinakita niya ang kanyang tapang at determinasyon. Kasama si Marikit, pinaghandaan nila ang kanilang unang misyon, harapin ang kapre sa gubat na nasa labas ng balete at pigilan ang kanyang masamang plano. Sa gabing iyon, habang nagbabalik sa kanilang tahanan, nag-usap sina Lando at Marikit. "Hindi madali ang ating gagawin," sabi ni Marikit. "Alam ko," sagot ni Lando, "pero hindi kita pababayaan, kahit ano pa ang mangyari." Sa pagsikat ng araw, nagsimula na ang misyon ni Lando at Marikit.
Pinuntahan nila ang madilim na gubat sa labas ng balete, kung saan nakatira ang kilabot na itim na kapra. Ang mga puno sa paligid ay tila may sariling buhay, at ang hangin ay puno ng bulong ng mga engkanto na nagbababala sa panganib. Biglang lumitaw ang kapra, mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa inaasahan nila. May apoy sa kanyang paligid at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng pulang liwanag. Sinong may lakas na pumasok sa teritoryo ko? Sambit ng kapra, tumitibok ang lupa sa bawat hakbang niya. Hindi natakot si Lando. Hawak ang kamay ni Marikit, lumapit siya at nagsabi, "Hindi kami nandito upang sirain ka. Nais lang naming mapigilan ang masamang plano mo, para sa kapayapaan ng lahat." Ngunit hindi basta-basta natitinag ang kapra. Mabilis ang kanyang galaw, at naglabasan ng apoy at malalakas na hangin sa paligid. Sa tulong ni Marikit, nakaiwas sila sa panganib, at natutunan ni Lando ang lihim na kahinaan ng kapra. Ang kanyang galit ay humihina kapag nakikita ang kabutihan sa puso ng iba. Sa huli, nagpakita si Lando ng kabutihan at tapang, at unti-unti humupa ang galit ng kapra. Napagtanto ng kapra na mas malakas ang pagmamahalan at kabutihan kaysa sa takot at puot. Nagpaalam ang kapra, at sa kabila ng kanyang pagkatalo, nag-iwan siya ng babala. Hindi ito ang huli, tao. May mas malalaking hamon pa sa hinaharap. Matapos nilang makaligtas sa itim na kapra, bumalik sina Lando at Marikit sa ilalim ng kanilang balete. Bagamat ligtas sila sa ngayon, alam nilang hindi pa tapos ang kanilang pakikipagsapalaran. Nagdesisyon silang palakasin ang kanilang pagmamahalan at ang koneksyon nila sa mundo ng mga engkanto. Marikit ay nagturo kay Lando ng ilang mahiwagang kaalaman kung paano makipag-usap sa mga diwata, paano basahin ang mga palatandaan ng kalikasan, at paano magdala ng liwanag sa gitna ng dilim. Samantala, si Lando naman ay nagturo kay Marikit ng kabutihang gawa sa mundo ng tao, pagtulong sa kapwa, pagpapakita ng tapang sa kabila ng kahirapan, at pagiging tapat sa puso. Sa bawat araw, lalo silang lumalapit at lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Ngunit sa likod ng kanilang ligaya, may naramdaman si Marikit, isang kakaibang damdamin na may paparating pang panganib. Isang gabi, habang naglalakad sa paligid ng balete, nakakita sila ng isang maliit na diwata na dala ang lihim na mensahe. "Lando, Marikit, may paparating na dilim mula sa kabilang mundo. Kailangan ninyong maghanda, sapagkat hindi ito kagaya ng nakaraang pagsubok." Napagtanto nila na ang bawat tagumpay ay may kasunod na mas mahirap na hamon. Ngunit handa silang harapin ito, magkasama at may tapang sa puso. Isang gabi, habang tahimik sa ilalim ng balete, napansin ni Lando at Marikit ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga dahon ng balete ay nagkulay itim, at ang hangin ay may malamig na panginginig. Dumating ang maliit na diwata na nagbigay ng babala. Ang dilim mula sa kabilang mundo ay malapit na. Hindi tulad ng kapra, ito ay mas makapangyarihan at mas mapanganib. Kailangang maging matatag ang inyong pagmamahalan upang malampasan ito. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang malaking anino, mas malaki at mas malakas kaysa sa anumang nilalang na kanilang nakita. Ito ay isang makapangyarihang alakdan engkanto na may kakayahang manipulahin ang dilim at takutin ang sinumang matakot sa kanya. Lando at Marikit ay naghanda. Sa tulong ng mga kaibigang engkanto, bumuo sila ng isang liwanag na bilog sa paligid ng balete, isang proteksyon laban sa dilim. Ngunit ang lakas ng alakdan engkanto ay humahalo sa kanilang proteksyon, at tila sinusubukan nitong sirain ang kanilang samahan. Sa gitna ng laban, natutunan ni Lando na ang tunay na lakas ay nagmumula sa tiwala at pagmamahalan. Hawak ang kamay ni Marikit, ipinakita niya sa alakdan engkanto na hindi siya matatakot, at unti-unting humina ang dilim sa paligid. Matapos ang mahaba at nakakatakot na gabi, umatras ang alakdan engkanto, at ang balete ay muling lumiwanag, mas maliwanag kaysa dati. Ngunit alam nila na may mas malalaking pagsubok pa na darating sa hinaharap. Matapos nilang mapagtagumpayan ang laban sa alakdan engkanto, nagpasya sina Lando at Marikit na tuklasin ang pinagmulan ng kanilang balete. Ayon sa mga diwata, may isang lihim na nakatago sa ilalim ng malalalim na ugat ng puno, isang kapangyarihang magbibigay ng proteksyon sa mga nagmamahalan at nagtataglay ng kabutihan. Habang naglalakad sa ilalim ng balete, natagpuan nila ang isang malaking kristal na nakabaon sa lupa. Sa gitna nito ay kumikislap ang liwanag na tila may sariling buhay. Biglang lumitaw ang isang matandang espiritu ng balete na nagbigay ng babala. Ang sinumang nagnanais makuha ang kapangyarihan ng balete ay kailangang pumasa sa huling pagsubok, ang pagsubok ng puso. Kung ang puso mo ay puno ng takot, galit, o kasakiman, mabibigo ka. Hawak ang kamay ni Marikit, lumapit si Lando sa kristal at ipinakita ang kanyang tunay na damdamin, tapang, kabutihan, at pagmamahal.
Sa sandaling iyon, kumislap ng maliwanag ang kristal, at bumuo ng isang liwanag na sumaklaw sa buong balete, pinuprotektahan ang kanilang tahanan at ang mundo ng mga engkanto. Ang matandang espiritu ay ngumiti at nagsabi, Lando, Marikit, dahil sa inyong pagmamahalan at kabutihan, pinatibay ninyo ang lihim ng balete. Higit pa sa lahat na protektahan ninyo ang kapayapaan sa inyong paligid. Matapos mapatibay ang lihim ng balete, naramdaman ni Lando at Marikit na may darating panghuling hamon. Isang gabi, isang malaking ulap ng kadiliman ang bumalot sa balete, dala ang tunog ng malalakas na kulog at hangin. Ito ay ang pinuno ng lahat ng masamang nilalang mula sa kabilang mundo ng engkanto na naisirain ang kanilang tahanan at pagmamahalan. Hindi nagatubili si Lando. Kasama si Marikit at ang kanilang mga kaibigan na engkanto, hinarap nila ang malaking panganib. Sa gitna ng labanan, ginamit ni Lando ang lahat ng natutunan niya, tapang, talino, kabutihan, at higit sa lahat, ang kanyang pagmamahal kay Marikit. Ang kanilang pagmamahalan ay naging liwanag na nagpaalis sa kadiliman, at unti-unting napuksa ang puwersa ng kalaban. Sa huli, nagwagi sila, hindi lamang laban sa dilim, kundi pati na rin sa takot at pangamba. Matapos ang laban, muling lumiwanag ang balete at naging mas maliwanag kaysa dati. Ang lahat ng engkanto sa paligid ay nagdiwang, at pinuri si Lando bilang bayani ng balete, habang si Marikit ay ipinagmamalaki ang kanilang pagmamahalan. Nagpasya silang mamuhay ng payapa sa balete, kasama ang kanilang mga kaibigan, at handa sa anumang pagsubok na darating sa hinaharap. Sa wakas, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng pagmamahalan, tapang, at kabutihan. Matapos ang lahat ng pagsubok at panganib, nanatili sina Lando at Marikit sa ilalim ng kanilang malaking balete, mas matatag at mas masaya kaysa dati. Ang balete ay naging simbolo ng kanilang pagmamahalan, at ang liwanag nito ay nagbigay proteksyon sa lahat ng mabubuting nilalang sa paligid. Ang mga engkanto, diwata, at kahit ang dati mapanganib na mga nilalang ay natutong igalang ang lakas ng pagmamahalan at kabutihan ng tao. Si Lando, na dati isang mahirap na lalaki, ay kinilala bilang bayani hindi lamang sa mundo ng tao kundi pati sa mundo ng mga engkanto. Si Marikit naman ay mas lalong minahal si Lando dahil sa kanyang tapang at kabutihan. Magkasama silang nagpatuloy sa kanilang buhay, nagtatag ng tahanan, at naging inspirasyon sa lahat ng naniniwala sa kapangyarihan ng pagmamahal, tapang, at kabutihan ng puso. Sa ilalim ng balete, sa liwanag ng kristal, at sa mga ngiti ng mga kaibigan nilang engkanto, natutunan ni Lando at Marikit na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o yaman, kundi sa pagmamahalan at pagkakaunawaan sa isa't isa. At dito nagtatapos ang kwento nila Lando at Marikit, ngunit ang alaala ng kanilang pagmamahalan ay mananatiling buhay sa puso ng lahat.